patay, pwede pa bang mabuhay? Ang posibilidad o misteryong ito muling pinag-usapan ngayong linggo dahil sa isang bata sa Zamboanga. Alauna pasado ng hapon, nito lang July 12, ginanap ang isang ordinaryong misa funebre o misa para sa mga yumao sa simbahan ng San Isidro sa bayan ng Aurora sa Zamboanga del Sur. Pero sa kalagitnaan ng seremonya, biglang nagkaroon ng komosyon. Ang isa kasi sa 7 bangkay na bebendisyonan na sana ng kura paroko, di umano, bigla raw gumalaw. Sus kay pag tanaw na mo, buhay mo gid ang bata ni nagkutaw gatas. Kanang kuan man gyud inom nila po kong bata pero nagpiyong siya. Malambot pa yung bata. Parang buhay pa, parang natutulog lang. Sa pag-aakalang buhay pa ang bata, lalo pat hindi naman daw ito na embalsamo, agad itong inalis sa ataol at dali-daling dinala sa ospital. Ang naturang video nag-viral. Yung video, galing yun kay Kuya Junior sa cellphone niya. Galing siya sa simbahan, tapos nakiusyuso kami. Tapos sabi ko, Kuya Junior, pwedeng maka-bluetooth ng video. In-upload ko lang para makita nila yung video talaga na mayroong ebidensya na dun sa simbahan talaga nangyari yung pangyayari na about sa bata. Para alamin ang tunay na nangyari, lumipad ang aming team sa bayan ng Aurora sa Zamboanga del Sur. Dito namin nakilala si Wena, ang ina ng bata na itatago natin sa pangalang Marie. Ang ulo sa bata na sana nawahing gani, oo niya ilang giabrihan ang kanang kuan, sana lungon. Then ilalasan di ayo, niya paglantaw nila nabali na sad sa pikas. Maalala ko lang sa bayan natin na pag mayroong ganon, huwag nating i-judge na milagro na yan. Kailangan ikukonsulta pa natin ng mga otoridad sa simbahan, gaya ng obispo, mga pare. Wala akong nakitang gumalaw ang bata. Sa totoo lang. Tinignan ko yung pupils niya. Yung pupils niya were fixed and dilated. Tapos wala siyang response sa light. Tapos chinek ko, walang heartbeat, no signs of breathing. And chinek ko rin kung meron siyang response sa deep pain. Wala. Matapos ideklara na clinically dead o wala na talagang vital signs ang bata, sa halip na kaagad ilibing, pinatignan muna nila ang bata sa albularyo sa pag-asang mabubuhay pa ito. Pinainom din nila ito ng gatas. Singuton siya din, mangihisad siya, taga inom niya og kanang gatas. Ako siyang paimnon, mangihi siya, taga painom, mangihi jud siya. Kay gianhaan magud siya og kanang mananambal pud nga lain ba nga gitayman gani siya og oras. Basta maabot daw og alas 10, ilubong na lang daw kay dili na daw niya makaya kay ang espiritu daw layo na. Dili kuan na daw niya pabalikon. Pero sa takot na kumalat ang sakit, nito lang Martes, tuluyan na nilang inilibing ang bata. Pag ang tao ay namatayan, dumadaan siya sa several stages. Ang unang stage doon is denial. Madali sa kanya magpapaniwala na buhay pa nga yung bata. Bunso sa 4 na anak ni Wena, si Marie, tahimik daw at malambing na bata ito. Isang linggo bago ito bawian ng buhay, mataas daw ang lagnat nito at inuubo. Pero dahil daw sa kawalan ng pera, lalo pat sa paglalabada lang umaasa si Wena na hiwalay na rin sa asawa, sa albularyo lang daw nila ito idinulog. Nung lumala ang sakit ng bata, dito na raw nila pinasuri sa isang pribadong klinika sa bayan. Ang batang ito na itago natin sa pangalang Marie na pag-alamang namatay dahil sa sakit na bronchopneumonia.
Airborne o madaling makahawa ang sakit na ito dulot ng viral o bacterial infection sa baga. Naipapasa ito lalo na sa mga taong mahihina ang resistensya. Ang kalimitang sintomas nito, mataas na lagnat, ubo na may kasamang dilaw na plema, pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Binibilang natin yung paghinga nila eh. Tinitingnan yung dibdib, binibilang yung paghinga sa loob ng 1 minuto. Pag lumampas ng 40 per minute, 40 na hinga, 40 breaths per minute o lampas pa, posibleng meron na siyang pulmonya. Ibig sabihin, nahihirapan na siya huminga, hinahabol na niya. Ayon sa Municipal Health Office ng Aurora, tinatayang 41 kaso ng bronchopneumonia ang naitala sa kanilang bayan noong nakaraang taon. Kung tutuusin daw, kayang-kayang magamot sana ang sakit na ito basta maagapan. Ito yung mga gamot namin. Makikita nyo, madami kami mga antibiotics dito para sa mga ubo. Ang problema lang, ang mga kababayan natin hindi pumupunta dito kasi akala nila may bayad. Pero libre ang mga gamot namin para sa mga ubo, mga fever. Pero ang ikinababahala ngayon ni Wena, ang ikalawa at ikatlong anak niya na kinakitaan na rin ang sintomas ng parehong sakit na kumitil sa buhay ng kanyang bunso. Sila kanang mag-ubos sila bang kanang gahi gani o hilanat. Nahadlo ko nga mapareha sa akatong usa niya ba nga manghod nga maingon adto na sad kay nadugay-dugay manggudto siya kay kaning walay kwarta. Kaya kahapon lang, ipinakonsulta namin ang mga bata kay Doktora Celine Cabahug. Ang sige bati mo karon na kay ubo? Base sa laboratory tests na una nang isinagawa sa 2 bata, nalamang positibo rin sila sa bronchopneumonia. Masasabi ko na pagaling na siya kasi ang ilang sa nakita ko, wala na ako nadinig na mga plema sa kanyang baga. Yung kapatid niya, yun ang kailangan nating tutukan pa kasi meron pa ako nadinig na mga plema sa kanyang baga. Sa kaso ng 2 to, kaya na natin silang gamutin dito. Para masigurong hindi kukulangin sa gamot ang 2 bata, binigyan sila ni Doktora Cabahug ng libreng mga gamot. Nagpasalamat ko nga natagaan ako. Matuloy ng ilang pagkuan inom. Samantala, kung totoo man daw na gumalaw ang bangkay ng batang si Marie, ayon sa internist na si Dr. Willie Ong, normal daw talaga para sa isang kamamatay pa lang na katawan, lalo na kung hindi pa na-eembalsamo na magkaroon ng muscle contraction o paggalaw. Ang tawag rito, rigor mortis. Pag namatay ang isang tao, after a few hours, mga 3 to 4 hours, nawawala ng oxygen itong mga muscle natin. So tumitigas yan, parang nagka-cramps eh. Kaya minsan, kung titingnan mo, parang gumagalaw yung mga namatay na tao. Tumitindi yung muscle stiffness, mga between 3 hours hanggang 12 hours pagkamatay. Pagkaraan ng 24 hours, medyo lalambot na ulit yung muscle, mawawala na at halos hindi na talaga gagalaw. Dala na rin ng kakulangan sa kaalaman at mga pasilidad sa malalayong mga lugar sa ating bansa. Marami pa rin tayong mga kababayan hindi naliliwanagan tungkol sa usaping medikal. At kung nung simula nabalutan ng misteryo ang kwentong ito, muli naman itong ipinamukha ang realidad kung gaano katindi at kalaganap ang problemang pangkalusugan ng marami nating mga kababayan. Para sana na iwasan ang mga sakit na patuloy na kumikitil sa buhay ng mga batang katulad ni Marie.